Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngayon po tayo ay nasa ikapitong kabanata na ng aklat ng mga bilang, ang ika-4 na aklat sa Lumang Tipan. At sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa pagkakataong minsan pa ay ang aming nakamtan at nagkaroon kami, Panginoon, ng pagkakataong pag-aral ng iyong salita. Salamat, Lord. Dalangin namin, buksan mo ang aming mga spiritual eyes, ang aming spiritual ears, Lord. Dalangin namin malayang kumilos ang banal na espiritu pang kami turuan at itama ang aming mga pananaw, Panginoon, na makita namin ang lalim ng pag-ibig mo at ang makapangyarihan mong pangalan, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami na mas higit naming ma-enjoy at ma-appreciate ang iyong mga salita, ang iyong mga ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin at gagawin mo pa, Panginoon. Salamat, Lord. Tanging sa iyo po ang mataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang Kabanata 7 po ay tumutukoy sa mga handog, para sa pagtatalaga ng Toldang Tipanan. Ang mga handog pong ito ay voluntary na ibinigay ng mga Israelita. Kung matatandaan po natin, sa Kabanata 7 po na ito, ang tabernakulo po ay tapos na, nagawa na siya at naibigay na rin ang mga responsibilidad sa bawat lahi ng Israel. At dito makikita natin yung voluntary offering na ibinigay ng mga Israelita. Verse 1, pagkatapos maiayos si Moises ang tolda, pinisgan niya ito ng langis at itinilaga pati ang lahat ng kagamitan nito. Ganito rin ang kanyang ginawa sa altar at sa lahat ng kagamitan nito. Pagkatapos, nagdala ng mga handog sa Panginoon ang mga pinuno ng Israel na pinuno ng bawat lahi. Sila ang nakatalaga sa pagsisensus. Nagdala sila ng 6 na kariton at 12 baka. Isang kariton sa bawat 2 pinuno. So, dito makikita natin. So, kung halimbawa si Ruben at si Simeon, isang kariton sa kanila. Okay? At isang baka sa bawat isa sa kanila. Dinala nila ito sa harapan ng Toldang Tipanan. So, ano nga ba yung gamit ng kariton at saka ng baka? Kung ating pong susuriin at mababasa din natin sa mga susunod na kabanata, itong kariton po na ito na hinihila ng 2 baka ay pwedeng paglagyan ng tabernacle, ng Ark of Covenant. Yan. Yeah, kasi pag lumilipat sila ng lugar, tandaan po natin, yung tabernacle po is tent yun, hindi siya permanent, temporary lang siya. So, kapag lumilipat sila ng lugar, ito po yung pwedeng paglagyan ng mga kagamitan nila. Mga kagamitan nila, hindi ng Ark of Covenant, kundi mga kagamitan nila. Yan. So, hindi pa man ito iniuutos ng Panginoon, hindi pa sinasabi ng Panginoon na kailangan ng ganito, mag-alay kayo or gumawa kayo ng ganito. Wala pa, Pero dito makikita natin na yung kalooban ng Panginoon, yung pangangailangan ng church, ay pwede nang punan ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga anak, without ang pagsasabi or pagre-request na matugunan ito. Ano po ba yung mensahe nito sa ating kapanahonan ngayon? Diba meron sa ating mga churches na nakikita natin na pangangailangan, hindi pa man sinasabi sa atin na kailangan na ganito, kailangan natin na mag-ipon para dito, or kailangan natin na mag-ambag-ambag para dito. Pero yung mga tao talaga na sinisidlan sila ni Lord sa heart nila, para makita yung mga pangangailangan sa church na kahit hindi pa sila sinasabi o kahit hindi pa ito nababanggit sa kanila, hindi pa ito nare-request sa kanila, nandun sa heart nila yung pagbibigay. Ganito rin po yung nangyari sa mga Israelita. Kumbaga hindi pa man
ito na ilalatag sa kanila, pero alam nila na yun ay kakailanganin para sa pag-move nila, no, from one place to another place. Verse 4, sinabi ng Panginoon kay Moses, tanggapin mo ang kanilang mga handog upang magamit para sa mga gawain sa toldang tipanan. Ibigay ito sa mga Levita ayon sa kanilang gawain. Verse 6, kaya tinanggap ni Moises sa mga kariton at ang mga baka at ibinigay sa mga Levita. Ibinigay niya ang 2 kariton at 4 na baka sa mga angkan ni Gershom para sa kanilang gawain. Okay, makikita natin kay Gershom 2 kariton at 4 na baka, kasi sa isang kariton 2 baka yung hihila, no? Si Gershom, sila yung nakatalaga sa mga covering, sa curtain, no? Sila yung nakatalaga dito. So, yun nila ilalagay yung mga kagamitan na yun once na naglipat, no? Verse 8, at ibinigay niya ang 4 na kariton at 8 baka sa mga angkan ni Merari para rin sa kanilang gawain. So, dito makikita natin mas marami yung ibinigay kay Merari, no? Merari. Bakit? Kasi nga po, mas madami po at mas mabibigat yung mga responsibility ng Nina Merari, kung saan ang kanilang responsibility ay yung mga poste, no? Yung mga pillar ng tabernacle. So, syempre, compare sa mga curtain, no? At sa mga poste, mas malaki yung pangangailangan ng lahi ni Merari, no? O mga Merarites, para paglagyan ng mga poste, no, ng tabernacle. Pinamumunuan silang lahat ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Pero hindi binigyan ni Moises ng kariton o baka ang mga angkan ni Kohat dahil sila ang italaga sa pagdadala ng mga banal na bagay ng tolda. So matatandaan natin yung mga responsibilidad ng Kohatite ay yung mga banal na bagay like yung Ark of Covenant, diba yung Ark of Covenant, meron siyang inilalagay na ring na parang bitbitan, no? Para mabitbit nila yung Ark of Covenant, and at the same time, yung mga sagradong bagay ay hindi naman yan pwedeng ilagay, no, dun sa kariton. So, yan po talaga ay bibit-bitin talaga ng mga itinalagang tao. Yan. Then, nagdala rin ang mga pinuno ng kanilang mga handog para sa pagtatalaga ng altar noong italaga ito. Yan. Sinabi ng Panginoon kay Moses, kailangan na sa bawat lipi o sa bawat araw, may isang pinuno na magdadala ng kanyang handog para sa pagtatalaga sa altar. So, sa ganitong paraan, nila dinala ang kanilang mga handog. Yan. Nung unang araw, si Nashon na anak ni Aminadab na pinuno ng lahi ni Judah. So, dito po ang una is si Judah, no? Yung lahi ni Judah. Bakit kaya si Judah? Alam niyo po ba yung arrangement dito, no? Kagaya niyan. Yung unang araw si Judah, ikalawang araw ay sa lahi ni Isakar, no? Si Netanel naman ang namumuno. Sa ikatlong araw, si Eliab na anak ni Helon na pinuno ng lahi ni Zebulun. Ika-4 na araw ay si Elizur na anak ni Zedior na pinuno ng lahi ni Ruben. Na ika-5 araw, si Selumiel na anak ni Zorishadai na pinuno ng lahi ni Simeon. So dito makikita natin, no, sa bawat araw iba-iba. Unang araw si Judah, Isakar, Zebulun, Ruben, Simeon, kay Gad, kay Ephraim, Manase, Benjamin, Dan, Asher at Naphtali. Kung titignan po natin dito, ang panganay na anak ni Jacob ay si Ruben, no? Sumusunod si Simeon. Pero bakit si Judah yung nauna, no? Ito po ay base doon sa kanilang arrangement, no? Doon sa toldang tipanan, no? And ito rin din yung arrangement nila, no? Sa paglakad papunta sa Kanaan or sa lupang pangako, no? Ito yung order na binigay ng Panginoon sa kanila. Yan. So dito po makikita natin, no, ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng mga handog na ito. Isang pilak na bandihado na may bigat na 1.5 kilo at isang pilak na mangkok na may bigat na 800 gramo ayon sa bigat ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. Ang bawat isa nito ay
puno ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis para sa handog sa pagpaparangal sa Panginoon. Nagdala rin ang bawat isa sa kanila ng isang gintong pinggan na may bigat na mga 120 gramo na puno ng insenso, isang batang toro, isang lalaking tupa at isang batang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog na sinusunog, isang lalaking kambing bilang handog na sa paglilinis, 2 baka, 5 lalaking tupa, 5 lalaking kambing at 5 batang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Ito ang lahat ng mga handog ng 12 pinuno ng mga Israelita para sa pagtatalaga sa altar. 12 pilak na bandihado, 12 pilak na mangkok at 12 gintong tasa. Ang bawat bandihadong pilak ay may bigat na 1.5 kilo at ang bawat mangkok ng pilak ay may bigat na 800 gramo. Ang kabuang timbang nila ay mga 28 kilo ayon sa timbangan ginagamit ng mga pari. Ang 12 gintong lalagyan na puno ng insenso ay may bigat na 120 gramo bawat isa ayon sa bigat na ginto sa timbangan ginagamit ng mga pari. Ang kabuoang timbang nila ay mga 1,440 gramo. Ang mga hayop na ibinigay para sa handog na sinusunog ay 12 batang toro, 12 lalaking tupa at 12 lalaking tupang 1 taong gulang pa lang ang edad. Kasama nito ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ang handog sa paglilinis, 12 lalaking kambing. Ang mga handog para sa mabuting relasyon, 24 na toro, 60 lalaking tupa, 60 lalaking kambing at 60 batang lalaking tupa na 1 gulang pa lang ang edad. Ito ang lahat ng mga handog ng itinalaga ang altar. So dito pa makikita natin, no, lahat nakalista no, nailista sila. So dito makikita natin kahit hindi tayo maglista, kahit hindi natin sabihin yung ating mga ibinibigay, alam ni Lord, no, kung ano yung mga ibinigay natin sa Kanya. Hindi natin siya kailangan i-remind, Lord, bakit ganito, Lord, ganito na ibigay ko sa iyo. Baka kung titignan natin at susuriin, no, yung listahan ng Diyos sa listahan natin, baka meron pa nga tayo na nagawa at naibigay na hindi nakalista, pero sa Kanya nakalista. Tandaan po natin, si Lord, ayaw niya na may utang siya sa atin. Kaya, in due time, no, in perfect timing, ibibigay ni Lord yung mga pagpapala na nakalaan niya doon sa ating pagpapagal. Yan. So, dito makikita po natin, no, yung mga puro 12 piraso or 24 na piraso. Yan. Kumbaga talagang makikita natin na talagang lahat sila, no, lahat ng pinuno ng bawat lipi ay nagbibigay, walang hindi nagbibigay. Verse 89, kapag papasok ko si Moises sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, naririnig niya ang boses na nakikipag-usap sa kanya galing sa gitna ng 2 kerubin sa ibabaw ng takip ng kahon ng kasunduan. Doon nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises. So, dito po makikita natin na mula po sa umpisa ng Kabanata 7, yung makikita natin dito yung pagbibigay, no, yung kasi ito po talaga kapag nagmahal ka, imposibleng hindi ka magbibigay, no. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero never kang or hindi pwedeng magmahal ka ng hindi ka nang bibigay, no. So, isang pamantayan talaga ng totoong pagmamahal ay yung pusong mapagbigay. Kaya naman, talaga, ang Diyos we are the product of giving, no? Tayo ay produkto ng pagbibigay. At dahil sa kahabagan at pag-ibig ng Diyos, no? Tayo po ay naligtas dahil sa Kanyang dakilang regalo at yan ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman mga kapatid, huwag nating pagdamutan ng Panginoon, no? Dahil hindi naman niya kailangan yung ating handog, pero kailangan natin yon bilang pintuan, bilang durungawan
ng mga pagpapala na nais ng Diyos ibigay sa atin. Kaya naman mga kapatid, sana po tayo ay natuto sa kabanata 7 ng Aklat ng Mga Bilang, at sana po ay na-enjoy natin yung mensahe ng Panginoon. Kaya naman po patuloy tayong maglaan ng panahon para sa pag-aaral ng kanyang salita. Again, God bless everyone, at ang tanging papuri po ay sa Panginoon lang natin ibinabalik. In Jesus' mighty name.